sufferings ay pwedeng physical, pwede siyang mental, pwede siyang through financial. So, yan yung mga pagtitiis na pwedeng maranasan ng Kristiyano. Meron ding indirect at direct na ginagawa ang kaaway sa buhay ng isang tao para siya ay mag-suffer. Magkaroon siya ng pagtitiis sa kanyang buhay. So, bilang paumpisa, basahin natin yung nasa Filipos 1, verse 29. Pwede ba makikibasa, Sister Agnes Abeliera? Filipos 1 verse 29. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Yan, praise the Lord. Salamat, Sister Agnes. So, sa Englishin ko lang. For to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. So, meron ditong dalawa na i-emphasize tayo. Ano yun? Una, to believe in Him. Sa ating Panginoong Jesus. Pero, nung tayo kumilala sa Lord, hindi lamang mga pagpapala yung kumbagang ating mararanasan sa piling ng Lord, but also to suffer for His sake. So, ibig sabihin, normal lang yung sufferings na nararanasan ng isang tao. Anong pinagkaiba natin dun sa mga hindi kumikilala sa Lord? Yung din yung ating pag-aaralan ngayong hapon na ito. So, handa na ba tayo? So, tayo magpakalarin pa sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yan. So, ang Christian sufferings daw, what is Christian sufferings? Kasi mayroong ibang sufferings na hindi naman talaga, kumbaga sa pananaw ng isang Kristiyano. So, ano yung pagkakaiba natin? We consider Christian sufferings as number one, a privilege. Pribilehiyo. Sabi po sa Filipos 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Napakaganda po ng salita ng Diyos. So, ang para ito kay Paul na isang maglilingkod ng Lord, isang kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Ito daw yung kanyang hangarin. Lubusang makilala si Kristo. Pangalawa, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. At pangatlo, ito yung sinasabi nating Christian sufferings. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap. Ibig sabihin pala mga kapatid, nung tayo kumilala sa Lord, yung sufferings natin, hindi na tayo lamang ang nagdadala noon. Ano ibig sabihin noon? Meron na tayong kasama sa pagdadala ng lahat ng ating pagtitiis o persecution o anumang nararanasan nating pighati sa ating mga buhay. Hindi na tayo yung katulad ng dati na umaasa sa ating mga sariling kakayahan. So, meron din paghihirap, kaya kanina, for God's sake. Ibig sabihin, meron tayong mga paghihirap na mararanasan dahil tayo ay kumilala rin sa Panginoon. Pero ito isang pribilehiyo. Kasi yung mga hindi kumikilala sa Lord, hindi nila ito ma-experience. Yung mga hindi tumanggap sa Panginoon, hindi nila ma-experience yung mga paghihirap na na dulot ng iyong pagtanggap sa Panginoon. Kaya ikaw, bilang isang kumilala sa Panginoon, napakaganda ng pribilehiyo na ito'y naranasan mo. Siyempre, pag ito'y nilagpasan mo, kasama mo si Jesus. At sabi dito sa Filipos 3 verse 10, pinakauli, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. So ito yung pinakahangarin ni Apostol San Pablo. Talagang ang lubusang makilala si Kristo.
At doon sa pagkakakilala sa Panginoon, syempre kasama doon yung suffering. So, hindi ka tatatag sa iyong pananampalataya kung hindi mo talaga mararanasan lahat ng pagtitiis bilang isang kumilala sa Panginoon. Hindi ka tatatag kapag hindi mo yan naranasan. Kaya pala, sabi ko, kaya pala inuna yung faith. Di ba last week, ang pinag-aralan natin ay faith. Tapos ngayon, Christian sufferings. Magkakakonektado talaga siya. Kasi kailangan natin ng faith in times of our sufferings. So, balik po tayo. Ayan. Una, Christian sufferings is a privilege. Pangalawa, Christian sufferings are very light. Compared to God's sufferings and plan for us. Bakit? Mga kapatid, ba't sinabing napakagaan lang kung ikukumpara yung ating mga pagtitiis ay napakagaan lang kumpara doon sa ginawa ng Panginoon na pagtitiis para sa atin. Bakit? Kasi inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para lang tayo ay maligtas. Ibinigay niya, ang ganda ng pwesto niya sa langit Diba? Diyos siya. Pero, ano ang ginawa ng Lord? Pinadala ng Ama ang kanyang pinaka-iisang buktong na anak para lang pumunta dito sa lupa, mabuhay, para mamatay para sa ating mga kasalanan. I-compare mo ngayon sa pagtitiis ng isang Kristiyano. Sinabi ko kanina, physically, anong pwedeng maging suffering ng isang Kristiyano physically? Pwede siyang magkasakit at karamdaman. Na pwede rin naman pagalingin ng Lord dahil si Lord ang great healer. Diba? May solusyon agad doon sa sakit at karamdaman na yon. Financially. Pero si Lord ang provider. Diba? Meron ng solusyon. Ang ating pong nararanasan is very, very light lamang. Kung ikukumpara natin doon sa ibinigay ng Lord na pagtitiis para lang sa atin, para lang tayo ay maligtas. And also, napakagaan lamang nito kung ikukumpara natin doon sa plano sa atin ng Panginoon. Ano po ang nasa 2 Corinthians 4 verse 17? Basahin po muna natin. Ikalawang Korinto 4 verse 17. Pwedeng makikibasa Sister Christine Villanueva. Second Corinto chapter 4 verse 17. Ang bahagya at panandaliang kapighatian dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen. Praise the Lord. Yun din ang kaibahan natin mga kapatid doon sa walang pagkakakilala sa Panginoon. Lahat ng ating pagtitiis para sa Panginoon, lahat ng ating sufferings for God's glory and God's sake, lahat po yan ay meron niyang kapalit, meron niyang bungang kagalakan na walang hanggan at walang katulad. So, doon tayo nakatingin sa Diyos na ating pinaglilingkuran at sa mga bagay na ating mararanasan kapiling ng ating Diyos na walang hanggan. So, nakakatuwa ang Lord. Kasi yung ating mga ginagawa para sa Kanya, meron na siyang inihandang reward sa atin doon sa kalangitan. At sabi dito, ang bahagya, panandili, ang kapighati, ang dinaranas namin ngayon, ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So, hindi mo pa rin pwedeng ikumpara yung iyong pagtitiis sa mga bagay na iyong mararanasan sa piling ng ating Panginoon Diyos. Di ba napakabuti ng Lord? Talagang siya ay tapat sa kanyang mga pangako at saka hindi siya unfair. Talagang siya ay nagmamahal. Talagang siya ay tunay na Diyos. Kasi hindi na tayo iniwan na nakahang lamang. Meron siyang pangako at ito yung kanyang pangako sa mga tao na nagtitiis para sa kanya. So salamat sa ating Panginoong Diyos. Christian sufferings is a way of God to fulfill His plan for us. Ito ay kapamaraanan ng Panginoon para mabuo
at matupad ang plano niya para sa atin. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos itong mga sufferings na ito na mangyari sa isang tao dahil ito ay kasama sa kanyang plano. Gusto niya na matupad yung nais niya sa ating pong mga buhay. Sabi sa Romans 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yan. Kaya kapag tayo ay naroroon sa mga pagsubok, sa mga pagtitiis, mga kapatid, kapag tayo naroroon sa sitwasyon na yun, alam nyo, di ba, iba kasi kasi ako naranasan ko na mamroblema noon nang wala ang Panginoon. At ngayon, mamroblema na kasama ang Panginoon. Alam niyo yung pinagkaiba? Ang pinagkaiba kasi, kasama ko na si Lord ngayon. So, yung kapayapaan, yung kapahingahan ay laging nasa sa atin. At ito sa Romans 8, verse 28 na sinabi, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, alam natin na sa lahat ng ating nararanasan, may plano ang Diyos. Hindi po ba? May plano ang Diyos. Hindi siya pipi, bingi o bulag sa ating mga hinagpis at iyak. Alam natin na sa lahat ng ito, ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, may gagawin ang Lord. At mas maganda yung plano niya para sa atin. Yan, So, salamat sa ating Panginoon Diyos. So, ito yung pananaw ng isang Kristiyano sa sufferings na nangyayari sa Kanya. Una, it is a privilege from God. It is very light compared to God's sufferings and plan for us. And number 3, it is a way of God to fulfill His plan for us. Kaya ikaw, kung ikaw'y nakakaranas ng pagsubok, ito ay lagi mong tatandaan. Ito yung tatlong ito. Pampalakas rin ito ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. So, sumunod tayo. Ngayon, how does Christian sufferings come? Paano nga ba na ang pagtitiis, itong mga hinagpis na ito, ay dumarating sa buhay ng isang Kristiyano? So, meron ditong 4. Isa-isahin natin. Una, through our own mistakes and sin. Yan, mga kapatid. Ibig sabihin pala, may mga pagtitiis na bunga ng iyong kasalanan, ng iyong pagkakamali, ng ating kasalanan, ng ating pagkakamali. Sabi nga sa verse, unang Pedro 3:16 hanggang 17. Pwede po bang makikibasa, Sister J. Hazel, Brocal? Unang Pedro 3, verse 16 to 17. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong kagandahang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Amen. Yan. So sinabi dito, di ba, 2. Sabi dito, higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, merong mga pagdurusa rin na dumarating sa isang tao, yung kasunod nyo, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, yung pinapahintulutan ng Lord na dumating sa iyo, kahit na wala ka namang nagagawang masama, pwedeng dumating sa atin ang mga pighating ito, ang pagdurusang ito, dahil ito ay binigyan ng permiso ng Lord. Pero, sinabi rin dito, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Alam naman natin mga kapatid na ang kasalanan dulot nito ay kamatayan. At tuwing tayo ay nagkakasala sa Panginoon, ang Lord nasasaktan siya at galit siya sa kasalanan. So bilang ikaw ay kumilala sa Lord, ang gagawin ng Panginoon, syempre para maitama yung mga pagkakamali, maggagawa ang Lord ng mga kapamaraanan para ma-realize mo yung kasalanan na iyon.
at maaaring dumating sa buhay ng isang Kristiyano ang mga pighati, ang mga sufferings, pwedeng mga pagkukulang sa pinansyal, pwedeng mga sakit at karamdaman, pwede yung mangyari sa atin para lang ma-realize natin na tayo pala ay nagkakasala na at nagkakamali sa ating Panginoon. So dumarating ang sufferings. Yung kanina nga sinabi doon, suffering come through our own mistakes and sin. At sana, ito ang aking ipinapanalangin sa Lord, na ito ay hindi mangyari sa atin. Dahil nagsasuffer lang tayo dahil sa ating kasalanan. So, ito yung ating pinaka-iwas-iwasan. So, meron po consequences ang mga kasalanan ng isang tao. Meron siyang punishment. Merong mga bunga yung kasalanan ng isang tao. At darating sa isang tao ang suffering kapag siya ay nagkakasala sa Panginoong Diyos. So number 2 naman, through the mistakes and sin of others. So kapag nagkakasala, halimbawa nagkasala tayo sa Diyos, yung kasalanan na iyon maaari rin yung makaapekto ng sakit, ng pighati sa mga taong nakapaligid sa atin. So, ganun din ang iba. Halimbawa, may kaibigan ka. Ikaw halimbawa may kaibigan ka. Nagkasala siya sa Panginoon. Di ba masakit yun bilang kaibigan mo siya? O halimbawa, sabihin natin, sa'yo siya nagkasala, nasaktan ka niya, di ba? So, ibig sabihin, yung kasalanan ng isang tao, may epekto rin yun sa iba. Through mistakes and sin of others, konektado yan mga kapatid. So, ang pagkakasala, marami siyang pwedeng maging bunga. Hindi lang yan e-epekto sa'yo. Kaya nga, tayo bilang tayong kumilala sa Lord, iingatan natin ang ating mga kilos, ang ating mga gawa. Ingatan din natin ang ating mga iniisip. Kasi lahat ng yan, may epekto pala yan sa iyong mga kapatid rin sa Panginoon. Lalo na sa mga hindi pa kumikilala sa Lord. Kasi hindi natin alam ang action pala natin ay hindi pala yung pang-Lord, hindi pala yung pang-Kristyano. Ano nangyayari dun sa mga unbelievers? Sila ay natitisod. Bakit? Kasi ganun pala ang buhay doon, ganun pala ang mga Kristyano, hindi na pala ako pupunta doon. So, kailangan maingat rin tayo. Konektado yan mga kapatid. So, how does Christian sufferings come? Through the mistakes and sin of others. Sabi nga po, sa salita ng ating Panginoong Diyos sa Galatians 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung anong itananim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Huwag ninyong tuyain ang Diyos. Alam ng Lord. Alam ng Diyos ang lahat sa ating buhay. Wala tayong pwedeng itago. Wala tayong pwedeng ilihin sa Panginoon. At lahat ng ating ginagawa sa Lord, recorded yan. So, salamat sa Panginoon. Po? So, balik tayo. How does Christian suffering come? Number 3, through temptations. Yan. So, normal pala na mayroong temptasyon sa mundo. Anong hindi normal, mga kapatid, bilang isang Kristiyano? Para sa atin anong hindi normal? Ang mahulog sa temptasyon at magkasala. So, ang temptasyon, nasa paligid natin yan. Yan ay ginagawa ng kaawat. Pero ang hindi normal ay ang tayo bilang Kristiyano na may pagkakakilala sa Lord, mahulog sa kasalanan. So, yun ay dapat na isinusuko na agad sa Lord. Po? So, number 3, through temptation, pakibasa naman po ng unang Korinto 10, verse 13. Sis Dorsey Cueto. Pwede po? Sis Dorsey. Parang mahina ata ang ni Sister Dorsey. Si Brother Joel. Unang Korinto 10, verse 13. Wala pang pagsubok na dumating. Mahina ang signal ni Sister Dorsey. Nawawala kasi siya kanina pa. Sige po, ako na lang po ang babasa. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao.
Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Favorite verse ni Sister Crystal ito. Paulit-ulit niya itong ipinapaalala sa akin. So, yung temptation kasi, di ba sabi ko kanina, normal lang na dumadating yan sa isang tao. Ang hindi normal, yung pagkahulog natin sa tentasyon na ginagawa ng kaaway at nagkakasala tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi malinaw dito sa verse na ito mga kapatid. Tingnan ninyo. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Ibig sabihin, pag binigyan ng permiso ng Lord na dumating sa atin ang isang bagay, ibig sabihin nito, alam ng Lord na kaya natin iyon, na makakaya natin iyon, na hindi natin susukuan ng isang bagay na iyon. Naintindihan natin? Sumunod, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Dito, bumabagsak madalas ang mga Kristyano. Kaya beware mga kabataan. Sabi kasi dito, bibigyan niya tayo ng lakas upang makayanan ito. So bakit nagkakataon na ang isang Kristyano ay bumabagsak sa isang temptasyon? Bakit? Kasi yung lakas na ginagamit niya para labanan yung temptasyon na ito ay hindi mula sa Panginoon. Ang lakas na ginagamit niya ay sarili niyang lakas. So itinuturo sa atin ng Lord na kapag dumating ang suffering through temptation, kailangan hihingi agad tayo ng lakas sa Panginoon. Kailangan hihingi agad tayo ng gabay at patnubay ng Diyos. Kasi pag nilabanan natin ito ng mag-isa, babagsak tayo. Kaya tingnan niyo po, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malagpasan ito. Hindi lamang lakas, pati paraan para malagpasan lahat ng pagsubok na ito. So, salamat sa Lord. Kita ninyo, ang Diyos ay tapat talaga. Talagang ang Lord ay mabuti at alam niya. Alam niya talaga kung hanggang saan lang yung kaya natin. Kaya yung mga bagay na dumarating sa atin, i-accept natin yun as a challenge at gamitin natin iyon para mag-glorify si Lord sa ating mga buhay. So, salamat sa ating Panginoong Diyos. Number 4 na tayo. God's providential dealings. Yan. So, dito, ito ating makinig tayo mabuti kasi medyo mahaba yung verses na inilagay ko dito. God's providential dealings. So, yung providence ng Panginoon sa isang tao. So, sa unang, wait lang po. God's providential dealings. Sa Mateo 3, verse 3, so ang pag-uusapan po natin dito ay si John the Baptist. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tubig na landas na kanyang lalakaran. So, ito po yung background kung sino ba si John the Baptist. So, siya ang ginamit ng Panginoon para maihanda ang daraanan ni Jesus Christ. Di ba po siya ang nagbautismo rin kay Jesus Christ? Siya ang ginamit na paraan ng Panginoon para mabautismuhan rin yung ibang mga kumikilala sa Panginoon. So, si John the Baptist, siya ay mightily used by God. Ibig sabihin talagang siya ay mainam na ginagamit ng Panginoon na ginagawang instrumento ng Lord. Pero dito sa Mateo 14 verse 3 to 5, ito na yung panahon kung kailan nahuli si Juan. So, ipinagapos niya ito at ibinalanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. So, si Haring Herodes, may kapatid siya, si Felipe, may asawa ito si Herodias. So, si Herodias ay nagustuhan ni Haring Herodes. So, ang ginawa niyang asawa si Herodias na asawa naman ng kanyang kapatid, which is pangangalon niya, kasalanan yun sa Panginoon.
So, lagi pinapaalalahanan o sinasabihan ni John the Baptist si Haring Herodes na ito ay kasalanan. Kaya itong si Haring Herodes, galit na galit siya kay John the Baptist. So, kaya nung nagkaroon ng pagkakataon, yun, pinabilanggo na si John the Baptist. Sa verse 4, pagpatuloy po natin ang pagbabasa. Sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Yan nga po ang sinabi ko kanina. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. So, sa verse 6 hanggang 8, nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias, Dias, sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ng ulo ni Juan na tagapagbautismo. Verse 9 to 12, nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niya na ibigay sa dalaga ang hiningi nito. Kaya pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. So, nung namatay po si John the Baptist, nung siya ay nakulong, naroroon yung pighati ni John the Baptist. Pero, kung mababasa niyo sa Bible, wala doong nakasulat na si John the Baptist ay nalungkot, na siya ay nawalan ng loob sa Panginoon. Wala pong nakalagay doon. At saka ibig sabihin kasi mga kapatid ng providence dealing, yung kalooban ng Lord, ay nakaplano na kasi lahat, di ba? Lahat ng pangyayari sa ating buhay. Pinaplano kasi ng Lord. Ibig sabihin hindi natin siya pwedeng questionin. Katulad na nangyari kay John the Baptist, alam natin na ginamit siya ng Lord ng mainam, hindi ba? Pero in the end, ano nangyari sa kanya? Pinugutan siya ng ulo. Di ba? Inilagay sa pinggan yung ulo niya. Ano sasabihin natin? Di ba lingkod siya ng Lord? Bakit ganito, ganyan? Hindi natin pwede yung tanong. That is already known by God. Alam na yun ng Panginoon. At may dahilan siya kung bakit nangyari yun. Yun hindi natin pwedeng itanong. Kaya nga dito natin makikita yung sovereignty of God. Yung pagka-Diyos ng Panginoon na kapag sinabi niya, yun ay kasama sa plano niya, mangyayari talaga siya. So, sa verse 13, tinan niyo po yung naramdaman ni Jesus nung narinig niya na namatay si John the Baptist. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Nagkaroon siya ng kumbaga, di ba pag ikaw'y nalulungkot, halimbawa, gusto mo mapag-isa, gusto mong walang makakita sa'yo, gusto mong sarilinin yung emotion mo ng time na yan. So si Jesus, nalungkot siya. Kaya sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Kita natin na nagdalamhati siya nung namatay si John the Baptist. Although, kahit na, alam niya na mangyayari yon. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, mga kapatid, yung sa ating sufferings na mararanasan, nalulungkot siya kasi ayaw niya na magsasuffer din ang kanyang mga anak. Pero, dahil nga, Diyos siya, alam niya na yun ay may plano, kumbaga nakaplan na yun sa Lord, mangyayari talaga siya. Hindi natin pwedeng questionin yung mga pighati na nangyayari sa akin. Kasi ito i-connect natin sa ating buhay. Madalas kasi sa mga tao ngayon, lagi nilang tinatanong kanilang sarili, bakit si ganito, si ganyan lang ang problema? Bakit sa amin dumarating itong mga malalakas na problema na ito? Sabi ganyan, madalas ko yung naririnig. Bakit sa akin ko nararanasan yung mas masakit na pighati? Bakit po ganoon? Hindi natin pwedeng questioning. Si Lord lamang ang nakakaalam kung bakit sa'yo binigay ang suffering na yun. Diba? Iba-iba Kahit na si Job, iba ang sufferings niya kay John the Baptist. Iba kay Paul.
Ano, iba kay Peter, iba-iba sila, kahit pare-pareho silang kumilala sa Panginoon. So si Lord lamang ang nakakaalam kung bakit. Ang kailangan nating gawin, katulad ng ginawa ni John the Baptist, hanggang huli, naging tapat siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yun lang ang kailangan natin gawin. Ano? So yun lang ang lagi natin ilalagay sa ating mga puso. Yeah. So that is the providence of dealings of God. Kaya tingnan niyo po, makikita dito sa Mateo 17:11 verse 13 yung pagka alam na ng Lord yung lahat ng mangyayari. Tingnan niyo po sa verse 11, sumagot siya, darating nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinabi ko sa inyo, dumating na si Elias, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Alam niya din, di ba, mangyayari sa kanya? So, God is all-knowing. Alam niya na talaga, nakaplano na ang lahat. Tapos sa verse 13, naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Kaya hindi natin pwedeng pangunahan si Lord. Lord, ganito na lang po ang sufferings ko. Lord, ganito na lang po. Kasi po ganyan, ganito, ganyan. Ano? Hindi natin pwedeng pangunahan si Lord. Si Lord lamang ang nakakaalam. Ano? So kailangan lang natin pagtiwalaan ng Lord sa lahat ng ating nararanasang pagtitiis, sa lahat ng pighati, ng sakit na iyong nararanasan, iyong pagtitiwalaan lamang ang Panginoon Diyos. Yan. So how does Christian sufferings come? Una, through our own mistakes and sin. Pangalawa, through the mistakes and sin of others. Number 3, through temptations. At number 4, through God's providential dealings. Ano po? So, sunod tayo. Ngayon, ito ang tanong. Bakit nga ba na ang isang Kristiyano ay dapat na magkaroon ng pighati? So, meron pong 5 dito. Una, to prove our sonship. Sabi sa Hebreo 12 verse 8, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Ano? Ayun nga. Sabi ko sa inyo kanina, kapag nagkakasala sa Lord, ang isang tao, kailangan may ginagawa ang Lord na pagdidisiplina sa kanya. Pag hindi yung nararanasan ng isang tao at nasa kasalanan siya, ibig sabihin, sabi dito, kayo'y mga anak sa labas. Aba, ayoko maging anak sa labas ha, ako'y tinuring na anak ng Diyos, po. So, salamat sa Lord dahil tunay na ang Lord ang nagtatama sa ating mga buhay. Ano pa? Sabi po sa 2 Timothy 3 verse 12, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Yan. So tayo, bilang pagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos, nagkakaroon tayo, daranas talaga tayo ng pag-uusig dahil sa ating pagkilala sa Panginoon. So salamat sa Lord. Maging nga sa family, di ba, nararanasan din natin yan kapag tayo kumilala sa Lord, inuusig din tayo ng ating family. Part yan ng ating pagkilala sa Kanya. So number 2, to profit us. Ito ay ating, sa Tagalog ito, kapakinabangan. Yung Christian sufferings. Sabi po sa Hebreo 12 verse 10, sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal na tulad niya. So yung pagdidisiplina kasi sa atin, in the end, kahit nga ang magulang dito sa world, dito sa mundo, di ba? Dinidisiplina tayo bata pa lang para paglaki natin, alam na natin yung ating gagawin. Same with God. Ganun din ang Panginoon. Dinidisiplina tayo para yung paraan ng nating mamuhay ay maging tama at ayon sa kanyang kalooban. So, yan. Para rin sa ating ikabubuti. And number 3, para tayo ay maging banal, to produce holiness. At yung holiness na sinasabi dito, yung holiness na mula sa Panginoon. Doon din po yun sa Hebreo 12 verse 10. Yan, din sa pinakahuli, gayon din naman,
Itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal na tulad niya. Ang kabanalan kasi hindi natin pwedeng makita sa ibang tao eh. Talagang ang standard ng holiness, talaga yung holiness ay mula lamang sa Panginoon. Hindi pwede natin sabihin na banal na isang tao, siya yung sinusundan mo na pagiging banal. Hindi kasi pwede yun eh. Kasi lagi ang susundan natin sa pagiging banal ay ang Lord. Tayo nagiging banal. Dahil din sa pagtutuwid sa atin ng Panginoon Diyos. So salamat sa ating Lord. And number 4, to test us. This is one of the purpose of Christian sufferings. Para tayo ay, matest, tayo ay makita ba talaga na tayo ay, yung alam mo yun, madaan tayo sa pagsubok para makita kung talagang tayo nananampalataya sa Panginoon. Pwede pong pakibasa sa Awit 66, verse 10, Brother Joel Carl. Awit 66, verse 10. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang. Sinubok mo kami upang dumalisay. Tulad ng pilak, kami idinarang. Yan, salamat sa Panginoon. So, to test us. And sino nagtetest sa atin? Si Lord. So, sinusubok niya ang lahat ng kanyang hinirang. Para, yung sumunod na salita, sinusubok kami upang dumalisay. Pag sinabi kasing dumalisay, upang mas maging pure. Kasi meron pang mga bagay na kailangang maitama sa atin. Hindi naman kasi nung kumilala tayo sa Lord instantly, banal na agad siya, maayos na agad ang buhay niya. So sinusubok talaga tayo ng Lord para maalis yung mga bagay na dapat matanggal sa ating buhay. So dumarating talaga ang Christian sufferings. Yung purpose talaga nito para matest tayo, para dumalisay tayo, magkaroon tayo ng pure heart, na talagang makita sa atin yung pagiging tulad ng isang pilak. Clear, talagang holy in front of the eyes of God. So, salamat sa ating Panginoon. Ano pa ang purpose of Christian sufferings? Number 5, to produce a harvest, upang mamunga. Ano ba yung bunga na sinasabi dito? Sabi po dito sa Hebrew 12, verse 11, pakibasa naman, Sister Rita Villanueva. Hebreo chapter 12 verse 11. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen. Sabi nga, to produce a harvest. So, yan. To produce a harvest. Ang sinasabi ditong harvest o bunga ay yung, tignan nyo po, kung di naghihinagpis, syempre pag tayo may sufferings, naghihinagpis nga naman tayo. Pero pagkatapos nito, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Yung peace ng Lord, yung kapayapaan na tanging sa Kanya lamang nagmumula. Bunga ito ng ating mga pagtitiis, mga kapatid. So, pag hindi tayo nagtiis, hindi tayo naghinagpis, for God's glory, hindi natin mararanasan yung true peace din sa ating buhay. Hindi tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan. So, kailangan, una, tayo ay hihingi sa Lord ng lakas para malagpasan natin lahat ng sufferings na ito. In the end, pagkatapos nito, yung peace na nagmumula sa Panginoon. And syempre, dahil sa pagtitiis na ito, nagkakaroon din tayo ng matuwid na pamumuhay. Hindi ba? So, yun yung mga harvest na sinasabi ng Panginoon. So, that is the purpose of Christian sufferings. Ito pong 5 ito. So, lagi mong tatandaan na at the end of your sufferings, yung sufferings mo sa Lord, meron pala siyang mga purpose, may dahilan, hindi lang basta nangyari yan para umiyak ka,
na para lang ikaw ay masaktan, hindi ha. May dahilan ng ating paghihinagpis, ang ating pagtitiis para sa Panginoon. May mga dahilan yan. Hindi basta-basta yan ibinibigay ng Lord kung wala siyang dahilan. Ano po? So ito na, dito na tayo sa pinakahuli, mga kapatid. Ngayon, ito yung attitude natin tuwing tayo ay nasa isang pagsubok, isang suffering, kapag tayo naririto, dapat pala ganito ang attitude natin. Bibigyan ko kayo ng isa lang verse, pero hihimay-himayin natin yung verse na yun. Sabi po sa Hebrews 12, verses 1 and 2, dalawa palang verse. Ano po? Sabi dito, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So meron akong 5 na inilagay dito. Your attitude towards your suffering. Number 1, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Ang number 1, remove the corrupted thoughts and sinful ways by surrendering it to God. Tanggalin natin ang kaisipan natin na corrupted. Kasi simula bata tayo, di ba, corrupted na. Lahat ng nakikita natin, naririnig natin, yung mga paniniwala ng ibang tao na include na din sa ating buhay. Tanggalin natin yon, isuko natin yun sa Panginoon. Yung sinful ways natin, isuko rin natin yun sa Lord. Mali po ako mag-isip, mali po ang emosyon ko. Lord, sinusuko ko po ito sa inyo. So una, when we are in suffering, kasi kapag nauna yung emotionalism natin, pag malungkot ka na, pag galit ka na, nakakalimutan kasi natin ang God's words. Pero kapag isinuko natin yung through prayers, may iba yung ating pananaw. So magkakaroon tayo ng malawak na pananaw at naiisip natin yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid? So yung number 1, remove the corrupted thoughts and sinful ways by surrendering it to God. Bigay mo lang sa Panginoon. Number 2, let us run with endurance. Ano ibig sabihin ng endurance? Alam nyo ba na sa isang race, nananalo daw, lalo na dun sa mahabang race, yung halimbawa, sobrang haba, hindi lang yung 100 meters dash ba yun, yung maikli lang na race. Yung mahabang race, nananalo daw isang racer dahil sa endurance niya and consistent na running lang niya, hindi dahil sa bilis. Pag sinabi kasing endurance, ito yung kung gaano katatagal, sa isang pagtakbo. So, tayo, let us run with endurance. Ibig sabihin, we must face sufferings with faith that is consistent and firm. Ibig sabihin, kapag tayo kung tayo man ay yung bagong pagkakakilala, diba, talagang active tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Pero habang tumatagal na napapansin ko na nababa yung ating level ng ating pagsunod, ng ating pagkasabik sa Panginoon. Hindi dapat pala ganoon. Kasi pag dumating ang mga sufferings na ito, kapag mababa ang level ng ating pananampalataya, tiyak na babagsak tayo. Kaya sinabi dito, we must run with endurance. We must face sufferings nang meron po tayong pananampalataya na consistent. Kung gaano ka nananampalataya dati sa Lord, kung gaano ka kasabik sa Kanya, ganoon ka pa rin dapat kasabik ngayon. And firm. Ano ibig sabihin ng firm? Hindi natitinag ng anumang bagyo, anumang pagsubok, anumang pighati at sakit na yan, hindi ka babagsak. So this faith is from God. As through prayer. So ang pananampalataya nito ay mula sa Panginoon. Siya ang nagbibigay sa atin. So hihingi tayo lagi sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Number 3, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ayan. So ang number 3, mga kapatid, yung attitude mo dapat kapag ikaw ay nasa isang pighati and sufferings, focus on Jesus in times of sufferings.
Sa Lord ka mag-focus. Sa Panginoong Jesus ka tumingin. Kung gaano ka-great si Lord, kung gaano siya ka-powerful, kung paano siya dapat, kung ano yung solusyon na ibibigay niya, hindi ka sa problema nakatingin. He will not leave us during these difficult times. Ano po? Number 4, who for the joy that was set before him endured the cross. So si Jesus, nung siya ay napako sa krus, ang iniisip niya tayo. At ang iniisip niya yung joy na muli niyang mararanasan sa piling ng Diyos Ama. So kapag tayo ay nagsasuffer, when we suffer for God's glory, they are seen and rewarded by God. Conquer with joy and hope in your heart. Ibig sabihin, ang titingnan natin lagi sa suffering, yung taas lagi. Tingin tayo sa taas sa Panginoon. Huwag sa ating mga sarili. Tingin tayo lagi sa Panginoon. In times of trials, pains, sufferings, mga kapatid, ang titingnan lang po natin yung God's glory, God's greatness, God's power, at yung joy na nag-iintay sa atin. After all this pain, tingnan lang po natin yun. Ano po? And then number 5, and has sat down at the right hand of the throne of God. This is very important, mga kapatid sa Panginoon, mga kabataan. Lagi mong tatandaan, know that this is not your ending. Hindi ito ang katapusan mo, yung pain mo na yan. Ano, yung sakit na iyan, karamdaman man niya, yung financial struggle man niya, bumagsak ka man sa iyong klase, hindi yan ang katapusan mo. Ikaw man ay binrake ng iyong boyfriend or girlfriend, ikaw may nakakaranas ng mga pagsubok na mula sa mga persecution, pag-uusig sa iyo ng ibang tao dahil sa pagkakilala mo sa Panginoon. Hindi yan ang ending mo. Our ending is in heaven with our heavenly Father. Always remember that. Lagi natin tatandaan na ang lahat ng ito ay nakaplano na sa Lord at ang lahat ng ito ay kaya nating malagpasan sa tulong po ng ating Panginoon Diyos. So sa ating sufferings, always pray to God. Lagi kang manalangin sa Panginoon. Isuko mo lahat sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Magpakatatag ka sa pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Pagdalo ng ganitong mga gawain. At kahit pagtatanong doon sa mga mas matagal na sa iyo sa pagiging Kristiyano, tatatag ka din dyan sa Panginoon. Always deepen natin yung ating relasyon sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon at ang aking panalangin, lagi tayong matatag sa piling ng ating Panginoon Diyos. Thank you, God.